morning, everyone, or magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon is ititesting ko itong namin doon sa yung main road or yung may maliit na tawag diversion road dito sa aming lugar. Kasi kaninang umaga hinatid ko yung asawa ko, yung nagpainit ako ng engine niya. Tapos nang naiinit na yung engine, mga around mga 3 minutes, 5 minutes pa yata yun, bigla na lang sila namatay yung makina. Kaya naisip ko na yung may nag-comment, yung may nag-post pala regarding na itong motorsiklo nito sometimes biglang mamatay po, tapos under naman siya. Balik siya sa akin lang, baka siya yung kailangan i-break in ng maayos or i-try na mapabilis. So kaya punta ako para subukan ko mag-testing nito. Then after I finish testing this Rusiplex or like a road test of this Rusiplex, i-share ko sa inyo yung mga kaunting problema ko dito with this motorcycle. So punta na ako, alis na ako. Pagbalik ko, kung okay ra ang performance, then tapos i-share ko yung mga problema nitong motorcycle. Ngayon ititesting ko itong flex namin dahil kanina naghatid ako sa asawa ko, bigla na lang siya namatay. Kaya iikot ko dito sa aming barangay kung anong nangyari, bakit bigla na lang namatay. Yun din ang mga sinasabi ng mga kasamahan ko or sa mga kasamahan ko sa kanang YouTube na mayroon silang passion or flex. Kasi itong flex is lang, parang passion lang din siya, yung mga parts niya mostly passion. Then ang mga binago lang dito is yung niya, yung FI, yung fuel injection, yun lang ang binago. At saka yung may mga iba pa, yung sa headlight, LED, sa ibang kwantro, almost kapareho din sila. Shock sa likod, binago din nila, iba na. So dito ang namin, tindi ang traffic. Dito na patakot konti ng mabilis kung alin makakaya. Siya pero okay naman yung niya takbo, wala nang problema. Siguro ganyan siguro ito, parang magluod pag laging tinadahan sa pagtakbo. Ikot ako sa yung bali
pang-apat na bridge dito sa aming lugar. Kasi kailangan maraming bridge para may mga madadaanan yung mga sasakyan. So, makikita natin dito ako sa right ikot. So itong kapag diretso ito ay diretso itong Valencia. Then dito sa kabila diretso naman dito for Pakong. So ito na ang matawag nating yung parang express. So hindi pa natapos sa dulo. Hindi lang maabot to kasi may course na. Hindi pa natapos dito. Mga version pa. Para use the bridge. So balik na po sabay kasi ang haba na yung ano sa video ko. Dito na portion is may ano crossing. Then mostly mga sasakyan dito is mahirap, so need enforcer. So early morning pa naman, so I think walang enforcer. So balik na ako pababa. So walang enforcer. So this is heavy traffic dito sa area. So dito naman is school zone. So dapat magdahan-dahan dumaan ka dito. May mga maraming estudyanteng tumatawid dito sa paralan dito na area. Yung lubak ng daan dito. Ikot na tayo sa right, kapalik na ako sa bahay. Cruising here. Bridge. Ito ang bali pangatlong bridge ng aming lugar. Yan ang sinusundan ko, Rosie. Kapatid niya. May problema ko dito yung sa shock, yung lumalagotok pag mahulog sa bangag. So okay naman, wala namang problema. So okay naman, wala namang problema. Nakaabot nga siya ng 70 kilometers per hour I think doon sa
malapit sa sa diversion road na dinadaanan ko, kaya lang napatigil ako dahil maiksi lang yung daan. So ngayon ang i-ano ko naman sa inyo, i-share ko naman sa inyo is regarding yung mga counting issue ditong motorsiklo na ito. Una, yung ano niya, tunog, yung bago ito dumating is hindi pa maingay, is tahimik na tahimik. Ngayon is may pagkakalakasan na ng kaunti yung tunog. At tapos dito naman sa kabila, di sa material cover sa air cleaner niya, isa itong metal screw na side is na-lustrate, kaya linagyan ko na lang ng dowel na plastic para maging masikip. Pero if ever na matuluyan na hindi na kumapit, ang gawin ko nito is i-drill ko palabot, lagyan ko na lang ibang screw, hindi na metal screw, yung screw na lang na with nut na ang ilalagay ko. Then and also yung sa under niya is parang iba't pag kasi ang na experience ko with yung motorsiklo tsaka yung sa isa because siguro doon may maingay dito sa bandang nito yun. At tapos dito naman sa harap dito, pag malaglag sa butas, butas naman yung hole ba, may tumutunog na para bang walang return spring or walang return bounce itong niya, tawag yung shock, yung mag-tap, ganyan. So, at saka naman itong mga niya, yung plastic, like the clear plastic. Before I'm just using the ordinary rag, kaya madali siyang magasgas. So that is only minor issue lang yung basta madali. So ingatan ninyo yung mga like this one. Dito may kaunti ng gasgas dahil sa pagpunas ko na ordinary rag. So ngayon gumamit na ako ng microfiber. So mabuti na lang ako. So kaya dito ang ginawa ko dito is shampoo ang linagay ko saka dito. At saka yung ko dito is yung basta bigla na lang siyang mamatay. Then ang lastly pala nakalimutan ko is itong brake sa likuran. Compare mahina siya kumapit. That's why mostly yun ang natuklasan ko regarding some review of the Rossi motorcycle dito sa likuran. Then ang ginawa ko dito dati naka-pull ito almost 1 inch ang adjustment nila pa pasok. Naisip ko bakit laging umiinit itong rim, kaya pala nag-drag para itong brake. So ngayon release ko na lang. So na kabisado ko na rin magpanihon ng ito na motor is because I know that the front brake is more grabe kumapit compared to rear brake. So ang ginawa ko na lang is hindi ako magpatakbo ng mabilis. So just a while ago lang yung nakaabot ako ng 70 kilometers per. Mostly ang pagpatakbo ko dito is only about 40-50. So minsan 60, pero yung ganyan mga 70 up hindi na. So this motorcycle can really reach high speed or malakas or abot ng what we call is around mga 80 plus because yun ang nandun sa manual. Then about the fuel economy, itong gauge niya tingin ko hindi ito accurate kasi yung linagyan ko ng fuel tapos dinilhan ko hindi kasi 100 na lang yung pera ko, hindi pa siya nakaabot sa pole. Yung dito sa sinilip ko tapos dito sa gauge naka-full na. So even though the empty mag-warning siya, sabi la empty na is mayroon para mga 1 liter plus yung maiiwan. So just only a guide, and also the speed, I don't know kung it is accurate speed. Yung 70 kilometers ko kanina nga naabot, hindi ko alam kung totoo ba yung 70 kilometers per hour or less or more pa yung speed or lumampas or hindi. So need to, I think kailangan ito ilagay sa roller yung parang i-calibrate yung totally kung totoo ba yung actual speed. So itong Luciflex is siya, what it called is parang version ito pala ng Passion. Kasi dito banda discover side, I thought yung pag matanggal ko na ito spark plug, matanggal spark plug. So if magtanggal ka ng spark plug dito is more this area, tanggalin itong lahat baklasin, so ang hirap. Then I mentioned before na ito nga area yung tinanggal ko, ito is spark plug, pero hindi pala para mag-adjust ka ng barbula. Then sa likod dito ang pangalan niya is Passion. So yung mga halos lahat ng mga accessories dito except may bago sa front is all Passion
I think the muffler is Passion. Dito na lang sa blower niya ang diferensya, the shock, and also yung mga lights niya, at saka yung dito naman sa speedometer niya nga digital, and also the FI. So I'm very sorry na medyo mataas-taas yung video ko, tapos para nagbabadali ako kasi ang haba na yung nagawa ko ng video. So yun lang ang mga yung for 5 months na namin ito na Rosiclix is yun lang ang mga minor issue na ma-share ko sa inyo regarding. So sa pagtakbo walang problema, pero sa ingay ng engine niya compared to dung chain drive na engine, kung paanda rin mo ito, may hindi ko nagustuhan na ingay doon sa likuran. Maybe there's inside in the belt. Saka yung sinabi ng iba nga yung first 2 months namin dito, parang may maglalagari doon sa likuran. Then after how many months na this time is wala na naman. So for this morning, ito lang masishare ko about our Rosiclix na I think parang hindi pa siguro siya nagising kanina, kaya namatay kagad yung engine. Na lang ako, para akong difficult na nakuyon or na-shock. Kasi hindi namin ganyan na basta pag early in the morning tapos bigla na lang mamatay yung naka-warm up siya. So for this morning, ito lang masishare ko sa inyo. Hopefully makakuha kayo ng mga info na mga minor issue with this Rosiclix na nandito sa amin. So maraming salamat sa panonood. God bless you. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.